Malipayon liwat nga adlaw sa aton mga pinalangga nga tagsubaybay sining nga programa ang bugna sang paglaom End Times Seminar. Gina-welcome na kon liwat kamutanan sa aton nga next kag bag-o nga episode subong amo ang aton nga pagatun-an apang bag-o sina magakadto kita anay italakayo naton ang aton na nagligad nga leksyon nga ginbayaan. Ang aton nga title mga patibong sang yawa. So diri kita nay sa 5 ka numero nga gin-prepare naton nga mga quizzes, pasinawan. Let's go to question number 1. Ang aton sabat, oo o kon hindi. Pwede bala naton higugmaon ang kalibutan kag ang mga makasasala nga mga kaibog sini kag mangin abyan kita gihapon sang Dios. Ginklaro ina naton ang hint naton makita sa Santiago 4:4. Question number 2, matuod o di matuod kung aton higugmaon si Jesus or kung aton ginahigugma si Jesus sa bug-os nga tagipusoon, hindi kita mag-obra sang mga butang nga makapasubo sa iya. Number 3, matuod o di matuod. Ang matuod nga Kristiyano hindi magapamati sa mga musika o kon mga movie o kon mga butang nga hindi aprobado ni Jesus. Question number 4. Matuod o di matuod? Ang bayo sang isa ka Kristohanon, sakto ang kalabaon, sakto ang kaluwangon, kag sakto ang kataason sa pagtabon sa mga bahin sang lawas nga dapat taguon. Last question number 5, matuod o di matuod? Ang katawan sang Dios hindi magsulob sang bulawan, aritos, o bisan ano nga sari sang alahas kay wala nalipay si Jesus sini. So may ara kita 5 ka sabtan, no? Let's go to number 1. Ululupod naton nga pagkasabtan ini. Pwede bala naton higugmaon ang kalibutan kag ang mga makasasala nga mga butang sini kag mga kaibog kag manginabyan kita gihapon sang Dios ang aton sabat? Hindi. Kasi niya ang nagahigugma sa kalibutan kag sa mga butang sini. Santiago 4:4 nagahimo sang iya kaugalingon nga kaaway sang Dios. Number 2, matuod o di matuod kung aton ginahigugma si Jesus sa bug-os nga tagipuson, hindi kita mag-obra sa mga butang nga makapasubo sa iya, naturalmente ang aton sabat matuod. Number 3, ang matuod nga Kristiyano hindi magapamati sa mga musika o movie nga hindi aprobado ni Ginoong Hesus. Ang aton sabat matuod. No, kahapon ginhatag na naton ilustrasyon kung magpamati kita sang rock music o sang mga butang nga hindi angay, so hagadon bi naton si Ginoong Hesus, Lord, please watch with me, or please Lord listen with me with this music. So no, gintun-an naton ina kahapon. Number 4, matuod o di matuod? Ang bayo sang isa ka Kristohanon, sakto ang kalabaon, sakto ang kaluwangon, sakto ang kataason sa pagtabon sa mga bahin sang lawas nga dapat naton taguon. Ang sabat naton matuod. Kaya hindi naton pagtagaan sang tsansa nga ang yawa trabaho sa una-una. Labi na gid sa mga kalalakinan, kung ining mga kababayan naton nagasuklob sang mga malipot ag mga kubos nga klase sang mga panapton. Number 5, last question, matuod o di matuod? Ang katawhan sang Dios hindi magsulob sang bulawan, aritos o bisan ano nga sari sang alahas kay wala nalipay si Jesus. Sini ang aton sabat matuod. Okay. So diri kita sa aton bag-o nga leksyon sa sini nga adlaw, 3 katikang palangit, no? Ang iban iya kadamo-damo gid ya sang mga butang nga dapat talalupang don. Ang iba nag-create sang himo sang mga dagko nga mga space shuttle. Kay siling nila kuno gusto nila lambuton ang langit
o kung gusto nila lambuton ang bulan. Pero tagpila ka bulan man ang ilang travel, kaangay sa kay Neil Armstrong, nagpakadto pakari, halin sa duta, pakadto sa bulan, pabalik sa duta, ag sang ikadua niya nga balik, daw wala na sang balita nga nakuha ang aton nga mga membro sang NASA, no? Dito National Astronaut sa mga Estados Unidos. Karon tun-an naton, langit ang aton pag-istoryahan karon. May 3 lang katikang, no? Hindi sang damo nga mga space shuttle kita nga sakyan, wala kita sang sakyan nga klase sang shuttle, no, didto sa kahawaan. Kundi 3 lang katikang ang aton pagahimuon kag aton palamalandungan sa sining aga agod malambot naton ang langit apang bag-o sina magapangamuyo anay kita, mangayo kita kaalam sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for this wonderful day that you have added in our experience. Continue to bless us with the wisdom coming from your throne of grace by sending your Holy Spirit to descend to us, touching our mind and our hearts to prepare to accept things coming from your throne. Give us wisdom and understanding, even power to obey, we pray. In Jesus' name, amen. Diri kita sa aton imbukada nga pagtanaw sang mga butang kung sa diin ang langit imo ginahanduraw. If there will be a railway, siling niya, pakadto dito sa langit, daw ano kadugay nga magsakay kita sa train, agud malambot naton ang ginatawag naton the sunny land, o kon ang mga duog sa diin, malapit kita sa adlaw. 145 kilometers per hour, nagakaulugan, 116 years, agud malambot naton ang ginatawag naton malapit sa adlaw, no? Kung amo na ang kadagisigon sang train. What about kung magsakay kita sa eroplano nga nagmarka siya sang 900 km per hour ang iyang kadasigon? So we will be having a 100 million years to go to the closest galaxy. Ining galaxy ba lang ni mga grupo sa mga planeta kag mga bituon nga makita naton sa kahawaan. Ining do mga nagaputi, no, nga kita niyo dok manipis nga klase sang panganod apang indi na sila panganod. Labi na gid sa panahon nga masanag ang bulan sa adla sa bulan sang Disyembre, makita naton, no, ang aton Milky Way galaxy. Pag abot naton dira, it will take how many years? 5 million years. Kita nyo nakahinay pa ning 500 km per hour nga lupad sa eroplano. Kung mag-abot kita dito sa katapusan nga bibi sang universo, kung ang aton travel, ginatawag naton pinakadasig nga pag-travel, 300,000 km per seconds. Kung magsakay kita sa light, no, sa kapawa, kita nyo, pag on mo sang flashlight mo, ang kapawa, ato dayon. Amo na kadasig. O kung ang kasanag. Kung magsakay kita sa kasanag, abi-abi kung masakyan nato ng kasanag, no, it will take 1 million years to the edge of the universe. Grabe, no? Per second ang ginaistoryahan nato na. Santon pa, if we are going to travel going to heaven, sa diin, ginatawag ina siya nga ginharian sang Dios. Digto nagapuyo ang pagkamatarong, kag ang kapawa, kag ang kalipay nga dayon. Siling niya diri, beyond the sun, or far beyond the moon, and far beyond the stars. Digto kita magakadto, ginigugma kag mga abyan. Daw ano kalawig ang aton pagatun-an, 3 lang katikang. Abi ginhanduraw ini kag ginlaragway sa aton ni San Pablo, makita ini sa 1 Korinto o 2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 2. Silin niya, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, I will not tell. Whether out of the body, I cannot tell. God knoweth, Diyos lang ang nakabalo. Abyan hinigugma. Such as one caught up to the third heaven. Ining ginatawag naton nga third heaven, amo ini ang paraiso sang Dios nga ginlaragway diri
sa bersikulo 2, tanaw naton how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. Gindumilian si San Pablo o bisan sino nga tao ang magmit lang sini kay hindi niya malagragway sa iyang limitado nga huna-huna. Hindi niya kaya nga i-explain ang katahom kag kadalom kag kalaparon sang iya nakita ining ginatawag naton ginharian sang Dios. Abi lang taon naton diri sa kapitulo 2 sang 1 Corinto bersikulo 9. Tuot man gid siling niya ang paraiso sang Dios nga anay ginpuy-an ni Adan kag ni Eva ginbatak ini palangit amo na nga hindi na naton masapuan ina karon nga sa diin digto na tanom ang ginatawag naton kahoy sang kinabuhi nga kun imo ini makaon ng prutas ini hindi ka makaangkon sang eksperyensya sang kamatayon. How wonderful. Ano ginlaragway diri ni San Pablo? But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Kung ginahigugma nimo utod, abyan hinigugma si Ginoong Hesus. Sumala pa sa bersikulo 15 sang kapitulo 14 sang Juan. If you love me, siling niya, keep my commandments. So sa tanan ng mga nagugma sa Ginoo, ini ginaman sang Dios nga lugar para sa ila. Kung nangin matinumanon kita. Pero ginsulat nga wala sing mata nga nakakita, kag wala sing dalunggan nga nakabati, o kung nagsulod man sa dughan o kung sa kasing-kasing sang tao, ang butang unexplainable, hindi kaya nga ilaragway sang tao ang katahom kag ang kakunyag kun ara ka na didto. No, bisan si San Pablo, wala siya sing perfect nga pulong nga ihambal na hanungod sining ginatawag naton langit. Ano pa ang ginahambal dire? Abi ilungguhon naton para matawhay, no? 1 Corinto 2:9 nagasiling, apang suno sa nasulat na, ang wala makit-i sang mata, kag wala mabati-i sang idulungog, o kon wala mapaino-ino sa huna-huna sang tawo, ini ginaman sang Dios. Amo na gani siling niya, I have prepared a place for you. Juan 14, 1, 2, kag 3. Ini nga lugar ginatawag langit. Ginaman sang Dios sa nagahigugma sa iya. Daw ano ka makakulunyag, daw ano ka excited, ikaw kag ako, abyan uto din gugma. Ako excited, gid ko. How about you? No? Hindi kita magsakay dito sa pinakadasig nga space shuttle o kung ginatawag naton nga mga rocket launcher nga nagadala sang rocket pakadto dito sa kahawaan kag magadulong didto sa space sang ginatawag naton nga space laboratories nga sa diin didto magatuon ang mga astronauts kag mga scientifico sang mga lain-lain nga mga lugar didto sa kahawaan sa iban nga mga planeta kag ginatawag naton iban nga kalibutan. Apang karon nga adlaw hatag kita tatlo lang gid katikang 3 steps to heaven. Una kag imbukada nga teksto na hanungod sining una nga tikang. Lantaw naton diri sa Bugna kapitulo 21-27 nga nagasiling, apang walay makasulod sini nga bisan anong di matinlo. Sa atong tinlo gid dapat. So that's the first step. Pero hindi pa ina. Ginhatagan lang kita sa paglaragway, no? We have only 3 steps nga isundon karon nga adlaw. Ukon nagahimo sing kangilaran kag butig. Oh, hindi pwede ka sulod butigon to No? Silin niya sa kapitulo 2 bersikulo 3 kag 4 sang unang Juan, kung ikaw nagasiling kilala mo ang Dios, apang wala ikaw nagatuman sa iyang mga sugo, ang tawag sa aton butigon. Ina nga tawo butigon, no? So dapat mangin matinumanon gid kita. Amen. Siling niya diri, kangilaran kag butig hindi makasulod didto. Di matinlo, hindi makasulod didto, kundi sila lamang nga nasulat sa tulunan sang kordero ang ila mga ngalan. So sa aton pa may ara kita nga talalupang don diri. 22:14 sang Revelation nagasiling siya, blessed are they that do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter in
through the gates into the city. In what city is that? Ina nga syudad wala gintukod sang kamot sang tawo kundi mismo sang gahom sang Dios. Hindi niya the kingdom of Jesus Christ dito sa Davao. Na? Kundi ini gintukod mismo sang Dios. Ang sa Davao na yung kingdom ni Jesus Christ, sobra 25 katuig na nga pasad sang tawo. No? Karon ginadugok, kaginakadtuan, kagintawag nila paraiso kuno sang Dios. I don't think so. Ang langit nun nga puluyan, langit nun nga syudad, kinanglan mangin matinumanon ang nagasulod dito. Dito sa Davao ya, bisan na kriminal, pwede ka sulod to, basta, no? Pabok ka lang anay ka magbayad sang entrance fee. Dito ya sa langit ya, wala entrance fee. Ang aton entrance dito, may gugmaon nga pagtuman sa Ginoo. Amen? So, padayon kita dire. Sila niya, apang walay makasulod sini nga bisan anong di matinlo. Ano bala ang nagapahigko sa tawo? Ang nagapahigko sa tao, number 1, sala. Hindi ning mga higko nga ginatawag naton nga pagpaligo mong tinlo ka. Bisan nagpaligo kita, napulo ka bisi sa isa ka adlaw, apang kun ara gyapon ang sala sa aton sa mata sang Ginoo, higko kita gyapon tulokon. Kay nagapahamulag ini sa aton sa Dios, sa aton relasyon sa iya kag kita nga mga tao nga makasasala. Tungod siling niya sa kapitulo 59 bersikulo 2 sang Isayas, aton sala nagpahamulag sa Dios kag sa aton, hindi siya magpamati tungod sang aton mga kalapasan. So ano ang sala? Okay, ini mo nagapahigko sa aton. Abi lang taon naton siling niya 59:2, apang ang inyong mga kalautan nagapahamulag sa inyo kag sa inyo Dios, kag ang inyong mga sala naglipod sa iyang nawong sa inyo sa bagay nga hindi siya magpamati. Bisan ano naton kapag ampo 6 times a day regularly and officially ang aton mga abyan kag mga utod nga mga Muslim nagapangamuyo sila. How about us? 3 times a day kuya Brother Joe Ferga pangamuyo. Nga aman, pamahaw, thank you Lord. Panyaga, thank you Lord. May istorya kita sa Ginoo kada kaon lang. No? So 3 ka beses, pero bisan 20 ka beses kita magpangamuyo, hindi man siya gyapon magpamati. Sinang adlaw sa diin ang aton mga sala wala pagid mapatawad. Gani kinanglan kita gid mangayo sang kapatawaran. Sa aton pa, ang 3 steps to heaven naton, number 1 naton diri patawad, magpatawad, no? Pagpatawad sang aton mga sala. Importante gid na. That's step number 1. Later on, may step number 2, and then step number 3, then mahuman na ta. So ano ining step number 1, pagpatawad sang aton mga sala? Ano ang ginatawag nga mga kondisyon? Nga ginatawag diri agud mapatawad naton o mapatawad sang Dios ang aton mga sala. May mga kondisyones gali. Number 1, kinanglan kita hinulsol. Dayon magtuad. Dayon, magpasag-uli sa Ginoo. Amo ning 3 katikang sa diin ang aton mga sala mapatawad sang Dios. Hindi ka man pwede maghinulsol nga wala ka magtuad. Ang iban damo, no? Nagtuad lang kay nadakpan, no? Nasakpan kay ikaw gid tong nagkuha, kita ko gid ara sa CCTV ho. So kun wala sang CCTV di ay hindi kita gali pwede maghinulsol. Dapat maghinulsol kita mga abyan. Bisan wala kita nadakpan, dapat mangayo kid kita sang pagpasaylo sa Ginoo. Una, pagtuad sa aton mga sala, then maghinulsol kita dayon makapasag-uli kita sa iya. Ang paghinulsol importante gid, no? So ano gali ang sala? Agud tan-aw naton. Agud ma-acknowledge naton ang aton kaugalingon nga nakasala gali kita. Ano gali ang meaning sang sala? Madamo, no? I have 6 text nga nagalaragway sang sala. Apang dire lang kita, isa lang ihatag ko sa inyo. Ang example sini, unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 sila niya, ang sala amo ang pagka malinapason kay ang tanan nakasala kag naglapas sang kasuguan sang Dios. So siling niya dire, Roma 3:23, pila ka bilog ang nakasala? Ang tanan siling niya nakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. Di modo wala sang lugar diri sa kalibutan nga may isa ka tawo nga wala nakasala. Meaning, nakasala gid ang tanan. Meaning, kinanglan gid ang tanan maginulsol. Tinanlan ang tanan magtuad. Bisan wala kita nadakpan, bisan wala kita nasapwan nga nakasala, aton nga responsibilidad
ang magtuad kag maginulsol, magpasag-uli sang aton relasyon sa Ginoo. Agod ang imo kag ang akon pangamuyo ay dawaton sang Dios. No? Ti may resulta gali ining sala. Amo ni nga kadamo sa aton ang nagakadto sa ospital pero hindi gid mapunggan kung oras mo na gid, no? Wala pa sang bakuna, wala pa sang antidote o kun bulong nga makapugong sini sang resulta sang sala. Roma 6:23 nagasiling kay ang bayad sang sala kamatayon. Kung ang tawo mapatay, hindi pa na iya bayad, resulta pa lang na sang sala. Ang bayad sang sala amo ikaduhang kamatayon, gintun-an naton sa nagligad nga ang infierno amo ang ikaduhang kamatayon. Nakintun-an naton ina sa aton nga topic nga millennium o kon ang 1,000 ka tuig, no? Karon salamat kay wala nagundang ang aton teksto sa kamatayon. Kay may ara kita nga dulot nga kaluwasan. Ano ining dulot o kun regalo nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo? Paano naton ini makuha? Sila niya sa Efeso 2:8-9, kay bangod sa bugay, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dulot sang Dios, indi bangod sang mga buhat, base ang bisan sino tawo magpapugal. So, wala sang bugalon nga makasulod dito. Di modo, ang kaluwasan, isa ka regalo. Tungod sang dalit sang sala nga naglaton sa tawo, nag-abot ang kamatayon sa iyang eksperyensya. Apang ang bayad sang sala among kamatayon dito sa impyerno nga ginbayaran na sang aton Ginoo, sang siya nagpalansang didto sa cross sa Kalbaryo. Gani ginhambal diri sa Roma 6:23, kay ang bayad sang sala kamatayon, salamat kay may sugpon. Apang ang bunayag nga dulot o kon regalo sang Dios, kinabuhi nga walay katapusan kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Sa aton pa, every time nga ikaw makasala, nahamulag ikaw kag ako sa aton Dios nga gamhanan, Dios nga perfecto nga wala sang sala. Apang salamat kay si Ginoong Hesus nagdupa para sa imo kag sa akon didto sa krus sa Kalbaryo. Paglaom nimo kag nakon nga makasulod kita sa sinang dulot o kon regalo sa pagginulsol kag sa pagtuad kag pagpasag-uli naton sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo kag iyang kamatayon kag pagkabanhaw kag iyang kinabuhi nga perpekto, makaangkon kita sang dulot, regalo. Hindi mo kinanglan nga pangabudlayan. Kay kung pangabudlayan mo na, ti ambal, pila ka porsyentong imong kaluwasan? 50-50? 50 ang iyan ng Ginoo, 50% man ang imo. Hindi pwede. 100%. Tungod sa gugma sang Dios, iya ikaw kag ako ginluwas. Amen? So kinanglan magbalik kita. Balik kita sa Ginoo, magluhod kita, mangayop sing pasaylo, i-acknowledge naton nga kita nakasala, dayon magpasag-uli kita sa aton Ginoo. Roma 2:4 nagisiling siya diri, o kon ginatamay mo bala ang kamanggaran sang iya pagkalulo kag pagpaubos kag pagpaumod kag pagpailob, wala ka bala nakahibalo nga ang pagkalulo ka sang Dios nagatoy-toy sa imo sa paghinulsol. So bisan pagali ang paghinulsol utod abyan hinigugma, hindi inaaton niya yang kaugalingon. Kay masami sa aton niya ang naturalesa ni Adan ug ni Eva, sang sila nakasala, ay wala sila nag-ako. Si Adan ginbasol si Eva, no? Si Eva ginbasol ng manog. So normal sa aton nga tao nga hindi mag-ako sang sala. Gani karon naglaabot ang grasya kag ang regalo sang Ginoo paagi kay Ginoong Hesus, agod nga makaangkon kita sang paino-ino nga maginulsol. Kay kung kita lang, hindi tayo kabalo maginulsol. Bisan pagali ang paghinulsol sang tawo tungod sa iyang sala, ini isa kapag panghikot sang Dios. Gani libre ang kaluwasan. Si Ginoong Hesus nalansang sa cross, nagdupa na para sa imong sala. Ano ya ang aton nga hilikoton? Ano ang aton nga obrahon? Sila niya dire, ining Hesus, baw ginwali, nagwali, nagpreach. Pagkatapos nga si Ginoong Hesus didto na sa langit, nagkayab na pagkatapos nga nabanhaw siya, pagkatapos siya namatay. Aba, si Pedro kag ang mga gintutunan, nagwali sila, naghatag sila sang pagtulunan sa mga tawo
nagasiling diri sa binuhatan 2:23. Ining Hesus, amo ning ginhawali nila, no? Nga gintugyan suno sa patod nga katuyuan. Nga naibaluan na sang Dios, ginlansang ninyo sa krus kag ginpatay paagi sa kamot sang mga malinapason. Nga ninyo ang address ni San Pedro diri. Sang siya nagwali. Nga ninyo kay ining mga Hudeyo nga iya ginawalihan didto. Nagsinggit nga ilansang siya sa krus. So sino gali ang nagpatay kay Ginoong Hesus? Kagdayon magasiling man ang Hudeyo, wala kami yan nagpatay kay Ginoong Hesus. Nagsumbong lang kami, nagsugo lang kami. Ang nagpatay amo ang mga Romano. O sino bala? Romano kun Hudeyo. Kaya ang Romano man nga soldado ang naglansang. Mga Romano man nga panguluhan ang nagbasbas ang iyang kamatayon sa gobernador ni Poncio Pilato. Sino gali ang nagpatay kay Ginoong Hesus? Ang nagpatay kay Ginoong Hesus amo ikaw kag ako. Ngaa tungod sang aton mga sala. Siling diri sa bersikulo 36, busa kilalahan ninyo totoo sing totoo gid sang bug-os nga panimalay sang Israel nga ang Dios naghimo sa iya nga Ginoo kag Kristo. Ining Hesus nga ginlansang ninyo sa cross. Karon sang pagkabati bersikulo 37. Sang pagkabati sining mga katawan sadto anay nasuntok sila sa ila tagipusoon. Kag nagsiling kay Pedro kag sa iban pa nga mga ginpadala, mga kauturan, ano bala ang himuon namon? So namangkot sila pagkatapos nga nabatyagan nila nga sila nakasala, nagpamangkot sila kay San Pedro kung ano ang ila himuon. Then sa bersikulo 38, nagpadayon diri si Pedro sa pagsiling sa ila, hinulsol kamo. Amo na nga may paghinulsol dapat. No? Kag magpabautismo. Sang tagsa-tagsa sa inyo, sa ngalan ni Jesucristo, sa kapatawaran sa mga sala. Kag mabaton ninyo ang dulot sang Espiritu Santo. Kung wala sang Espiritu Santo, alang-alang kita sa kaluwasan. Gani, pagkatapos gali ang tao maginulsol, kag mabautismuhan, makaangkon siya sa ginatawag nga dulot. Hindi lang sang kaluwasan, bisan pa sang gahom, agud maangkon niya ang kaluwasan, ini naghalin sa balaan nga espiritu. Ano bala ang ginatawag nga paginulsol? Kaginwali ni Pedro ang paginulsol. So may duwa kita diri kabutang aton talupang don kung ano ang ginatawag nga paginulsol. Pamalandungan naton ini. Una, ang pagkasubo sa sala. Masubo kita kay nakasala kita. Ikaduha, ang pagsikway sa sala. Meaning, hindi na kita maghimo sini. Isikway ini naton. Hindi malikawan, makasandad manggid ang tao sige glakat. Kapin pagid may bato nga wala niya makit apang ang hungod nga pagpakasala dapat isikway, no? Amo na nga may Ginoo kita nga handa nga makabalik kita, makapasag uli sa aton Ginoo kag sa aton Dios tungod kay si Kristo na patay para nga matudluan kita nga dapat masubo kita sa sala kag isikway naton ang sala kay tungod sang imo kag sang akon sala napatay ang Ginoo. Siya do kamahal nga klase sang kamatayon, indi iya sala kundi aton napatay siya. Amo na kadalom sang iyang gugma para sa imo kag sa akon. Gani sa pagkasubo naton sa sala kag sa pagsikway naton sa sala kun hindi naton ina mahimo, balik lang ikaw tulok sa cross kag kay Kristo, no? Sa anak sang Ginoo, sang Dios nga iya ginpadala agud nga ikaw makaangkon sang makaangkon sang kapatawaran. So ang kasugtanan sang pagpatawad gali una ang paginulsol, no? Na letter A pagkasubo sa sala kag ikaduha letter B pagsikway sa sala. Again, una ina, no? Kadto kita diri sa ginatawag naton nga pagtuad ukon ang pagsugid ukon ang pag-ako. Hindi ka makapanugid sa imo sala kundi ka mag-ako nga nakasala ako. Ukon ikaw may drama sa radyo, no? Nagasiling, sino ang may sala? No, hindi sila mag-ako, ako bala, ikaw bala, sila bala. Hindi sila mag-ako. Wala ako sing sala. Amo na pirmi, no? Bisan sa korte, makita naton diri sa korte sang kalibutanon nga korte. Pero sa korte sa langit, wala sing makapangindi sa sala. Kay tanan-tanan ina naka-record, no? Sang aton mga recording angels
kay aton inagintun-an sa nagligad, no? Tanan bisan tinago naton, Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14, tanan bisan aton tinago wala sing nakatago sa mata sa Ginoo. Kay tanan nga butang pagahukman, dalon sa hukmanan bisan pa ang mga butang nga tinago. Gani sini dapat kita magtuad. Paano ang pagtuad? 1 John chapter 1 verse 9. May duwa ka saad pagkatapos ng kita magtuad. Kung ituad ta ang aton mga sala, ano kuno? Matutom kag matarong siya. Sino siya? Si Jesus. Kag magpatawad sang aton mga sala, kag magtinlo sa aton sang tanan nga pagkadi matarong sa aton pa. Una nga resulta sang imo kag akon pagtuad. Sugid naton o akuon naton nga kita nakasala, we acknowledge that we have sinned against God. Maangkon naton ang kapatawaran. Hindi lang ina, hugasan pagid kita niya sa tanan naton nga kahigko. Amo nang ang sala higko gid, amo nang nagatapik sa ton lawas nga hindi madala sa paligo. Kag hindi madala sang habon. Bisan pa detergent bar o kon ano da ang gamiton naton nga pangpakinis, pangpagwapa, no? Pangsagwa lang ina. Apang we are talking here about the inner self. Ukon ang aton sulod dapat matinluan ina. Inang konsensya nga nagabara nga hindi kita makapalapit sa trono sang Dios. So Ginoong Hesus handa sa pagdawat sa aton. Ang kahulugan sang pagtuad, batunon nga kita nakasayop o kung nakasala. Pagpangayo sang pagpatawad. So paano? Paano ko naibaluan nga napatawad na ako? Ang aton bala nga pagpangamuyo, masabi gaduha-duha kita pagtapos ta pangayo. Lord, salamat gid na naging patawad mo ko pagtindog naton ha. Siling tatoy. Patawad ka ako sa Ginoo no? Basi wala. See? So lang taon naton para maintindihan gid naton kag matun-an naton kag masiguro gid naton nga kita napatawad sa Ginoo. Diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8. Siling diri sa New Feelings version. Mabot ko may ara gid man sina, no? So ginbinto ini sang akong maestro nga kano. No, si Pastor Lowell Hargraves nga siling niya may New Feelings version. Abi lang taon naton basahon ta. For by grace are ye saved through feelings. Feeling ba? And not of yourselves, it is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. Sa aton pa, kung pa feelings lang ni, ang salvation gali by feelings? Feelings. Nothing more than feelings. Hindi na pwede nga feelings lang ta uto dinigugma mga abyan. Hindi pwede. Kaya nga, ang kasuguan, wala na ya by feelings. No? Ang pagtuman, hindi man na by feelings. Lalo na ang kaluwasan, hindi by feelings. Di modo, ang aton gali nga pagpatawad sa aton o kung ang aton tunan diri, hindi iniya bulubalatyagon lang or emosyon. Hindi na base sa emosyon, kundi sa pagtuo. Kay siling niya, sa New King James Version nagasilin diri, for by grace are ye saved through faith. Kag ang pagtuo, nag-abot pinagi sa pagpamati sang pulong. Roma 10:17. Di modo, ang aton gali nga pagpatawad sa aton na base naton sa saad sang pulong. Dira na base ang pagtuo. No? Hindi sa bulubalatyagon lang. Kay kung bulubalatyagon lang nati basi magpabugal kita, no? Ang salvation is not by feelings but by faith. Amen? So paano kita makabalo nga kita ginpatawad? Siling niya, ang mga matarong magakabuhi sa pagtuo. The just shall live by faith according to Romans chapter 1 in verse 17. And we are not living by sight but by faith. Siling sa unang Korento, ikaduhang Korento, kapitulo 5, versikulo 7. So, many passages in the Bible nga nagatudlo sa aton nga dapat ang aton niya nga paglakat hindi nga sa panulok lang, kundi sa sa pagtuo. Nga bisan magpiyong ikaw abyan, nakasiguro ikaw nga ang imo pangamuyo kag ang akon pangamuyo kag ang akon pagpangayo pasaylo sa Ginoo, napatawad kita, ginsabat sang Ginoo. Bisan nagapiyong kita, nagalapos ang aton panulok, ang aton nga mata sang pagtuo, nagatuo
nga kita ginpatawad. Amen? So, paano kita nakabalo nga kita ginpatawad? Sila niya, kay ginsaad ini sang Dios sa iya mga pulong. Amoy ng pagtuo. Roma 5:1, busa sanglit, ginpakamatarong kita paagi sa pagtuo, hindi sa balatyagon. May pagidait kita sa Dios, paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Gani kinanglan kita magtuad, nga kita kinanglan magtuad gid sang aton mga sala sa Dios, kay kinanglan kita sang ginatawag naton nga kahilwayan, no? Ano ang resulta sang pagtuad? Malimpyuhan kita, mapatawad kita, no? Ginhilway sa aton sa konsensya sang sala o kung the burden of guilt. So kung guilty ka mangyapon pagkatapos nga nangayo ka pasaylo, ina nga butang dugi na insulto nato ng Ginoo. Kay ginsaad man niya na kung kita mangayo pasaylo, kita patawaron. Mag-guilty pamanta, no? Tuuhan naton nga ang saad sang Dios hindi siya magbutig patawaron gid kita niya. Ikaduha, magapasag-uli kag tungod sang aton naguba nga relasyon sa iya. Tungod ang sala amo ang nagbara sa tunga naton, nagbarikada sa aton Dios kag sa aton nga mga makasasala. Gani sangging kakas na ang sala, kag nobody can take away that sin from us. Only Jesus is capable of taking that sin away from us. Gani nga kinahanglan ta magbalik kag magtuad kag maginulsol sa kay Ginoong Hesus kita kadto. Hindi sang kay bisan kay sin ulang, no? Sa Santiago 5:16 nagdugang pa diri si Santiago, busa magtinuaray kamo sang inyong mga sala kag magpangamuyuay kamo agod nga mag-ayo kamo. Ang pinakabalala nga balatian nga dapat kita mag-ayo, hindi ang COVID-19 nga uso karon kag pandemic hasta karon sobra na isa ka tuig wala pagyapon mahuman ining COVID ni, no? Kag damo pagyud nga mga bag-o karon nga mga variant sang klase sang virus ining ginatawag naton coronavirus. Damo-damo sang klase gali ni. Kag ang COVID is just one type of it. Pero hindi mo na iya ang makamamatay kag wala sang bulong pa na hasta karon. Ang makamamatay gali among sala. Kag bismin trustan to wala sing tawo nga makasarang nga magpugong sini, kag mag-ayo sini, only God in the name of Jesus. Amen. So si Ginoong Hesus gid aton kinanglan. So ang mga pagkondisyon gali sang kapatawaran maginulsol o kung magkasubo sa sala, kapag sikway sa sala, ikaduha dapat ituad naton nan dayon mapasag-uli kita sa aton Ginoo. Paano kita mapasag-uli gali, no? Paano kita mapasag-uli o kung mabalik ang aton relasyon nga naguba sa aton Ginoo? Amo na ang pagpasag-uli, no? Halimbawa diri sa Ezekiel 33:15, maginhambal diri si propeta Ezekiel, kun ang malauton mag-uli sang inog palig-on, mag-uli sang kinawat niya, kag maglakat siya sa mga palatukuran sang kabuhi, nga wala nagahimo sing kalautan, sa pagkamatuod magakabuhi siya, hindi siya mapatay. Sa aton pa ining sala nga nagapatay, no? Kay ang bayad sang sala kamatayon sa Roma 6:23 kagina. Subusa kung kita maghinulsol, kung kita magtuad, no? Ang ikatatlo nga butang nagapasag-uli gali ini sa aton naguba nga relasyon sa Ginoo. Kay patawaron kita sa Ginoo kag hugasan sa aton tanan nga kasalanan. Kung nahugasan ka na kag napatawad ka na, may sala ka pa wala na. Di modo ginapasag-uli kita si malikaw kita sa kamatayon. Kamatayon sa ano? Kamatayon sa impyerno. Ang ikaduhang kamatayon. No? Sa Bugna Kapitulo 20, versikulo 14, ang ikaduhang kamatayon ang linaw nga kalayo. Sa aton pa, hindi na kita may impyerno. Ina tungod kay ginsalom sang aton Ginoo ang infierno sang siya namatay didto sa cross sa Kalbaryo. Sa aton pa, ang kasugtanan sang pagpatawad gali, tatlo kag nahimo ini naton tungod kay ginhimo naton ang pagginulsol, ang pagtuad, gagdayon, napasag-uli kita, ginkabig kita liwat nga mga anak sang Dios. Mga anak nga mga adopted, kay ang tunay-tunay gid nga anak amo si Ginoong Hesus. So kung ang kunon ta si Ginoong Hesus nagpusoon, mangayo kita patawad, magtuad kita, maginulsol, mapasag-uli kita sa Amay.
Amo ning luyag sang Ginoo, tagaan niya kita sing purong-purong sang kinabuhi. So sa 3 steps to heaven, ang step number 1, pagpatawad sang aton mga sala. Ang step number 2, bag-o nga pagkatawo. Why ka nasala? So bag-o nga pagkatawo. Ano ining bag-ong pagkatawo? Ang background sini makita naton sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3. Nagaistoryahanay diri si Ginoong Hesus kag si Nicodemos. Isa ka halangdon nga Sanhedrin, halangdon nga tao Hudeo sa Huda sa Jerusalem. Kag nagkadto siya kay Ginoong Hesus one time sa kagabihon kay nahuya man siya nga digto siya magkadto sa anak sang panday kag magpamangkot sang kaluwasan. Di gintabo niya gid nga gabi. Nya Ginoo, ano akon nga himuon man para maluwas ako? Tigin sabat siya ni Ginoong Hesus diri sa kapitulo 3 bersikulo 3 sang Juan, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kun ang isa ka tawo indi matawo liwat, indi siya makakita sa ginharian sang Dios. Sa aton pa kinanglan gigili nga matawo kaliwat. Aba, siling ni Nicodemos, Ginoo, kinanglan pa bala ako, kitigulang naman ko. Kinanglan pa bala ako nga matawo liwat, pinaagi sa pagsulod liwat, balik sa taguangkan o kung sa tiyan sa kong iloy, kag iya ko ibunag liwat o kung ibataon niya ko liwat. O hindi amoy na ang buotang balon sang Ginoo. Diri sa John chapter 3 verse 5, padayon kita. Si Jesus nagsabat sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, kung ang isa ka tawo hindi matawo sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginharian sang Dios. So duwa ka bagay gali mga hinigugma abyan utod kay Kristo. Ang ginatawag naton nga pagkatao liwat, pinaagi sa tubig, ikaduwa paagi sa espiritu. Ang sa tubig amo ini ginatawag naton nga bautismo. Tun antay ni, no? Kag ang sa espiritu naman niya ang ginatawag naton nga pagbaylo o kun pagbiya sang daan naton nga pagkatao. O kung ginatawag ini in English, the conversion of the soul. No? Na converter ikaw halin sa madulom nga kinabuhi pakadto sa kapawa. Makatilingala nga kapawa. Sa aton pa, paano naton ini batunon? Paano naton mabaton nga kita ginpatawad? Paano naton mabaton ini nga mga pagkonverter sa aton? Parehas bala sang isa ka salakyan nga daan na, let's say Volkswagen. The same nga makina, the same nga body, kakas ang mga daan nga part sang lawas kag ginbutangan, ginsulda, ginporma liwat kag ginpinturuan sang bag-o, ginkaio ang makina, oilan sang insakto, gin-overhaul kag nami nang iyang andar karon kag nagbalik sa primera klase ang iyang pagserbisyo, ang iyang kalidad. Pagkita mo, bag-o mo nga salakyan ba? Bag-o pintura, bag-o overhaul. Amo nang ginatawag naton nga conversion o kun ang pagbaylo sang aton daan nga pagkatao. So, John 1:12, paano naton ini ang kunon? Paano naton nabaton si Ginoong Hesus? Kay siya lang gid ang aton paglaom. Siling diri apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagtuo sa iya ngalan, ginhatagan sila niya sang gahom sa pagkamangin anak sang Dios. Di kung anak ka na sang Dios, adopted sons and daughters na kita sang Ginoo, welcome na kita dito sa langit. This is going to be a wonderful experience for you and me. Una, batunon si Ginoong Hesus. Ikaduha, magtuo kita sa iyang ngalan. That is why every time we pray, we always pray in the name of Jesus. Kaya nagatuo kita nga paagi sa iya, makalambot ang aton pangamuyo sa amay dito sa langit. Yari karon, kapitulo 3, bersikulo 20. Nagsiling si Ginoong Hesus, nagatindog ako sa ganhaan kag nagapanuktok. So paano naton batunon si Ginoong Hesus? Paano naton siya tuuhan? Kung ang bisan sino magpamati sang akon tingog kag magbukas sang ganhaan, magasulod ako sa iya sa pagpanihapon. Kaupod niya, kag siya kaupod nakon. Abyan, hinigug mautod, luyag mo ba lang magpanihapon upod sa Ginoo? By faith, not by sight. Buksan ta ang mga suludlan sang aton kalag. Ang mata, ang dalunggan, labi na ang aton una kag kasing-kasing.
agud makasulod ang Ginoo. Hindi siya nagay panuktok, panuktok pangayaw mana, hindi man tag-iya sang balay. Many times in our lives that Jesus Christ became an alien sa iya kaugalingon nga templo. We studied about the living temple of God, which is our body. Kapitulo 3, versikulo 16 sang unang Korinto nagasiling ang aton lawas templo sang Dios. Gani, luyag kuntani sang Ginoo nga mag-istar sa sulod naton. Apang masami, wala kita nagabukas. So, nagapamati kita. Hindi lang basta mamati, uto, dinigugma. Karon nagapamati ikaw sang pulong. Dapat buksan nato ng aton kasing-kasing kag paino-ino. Agod si Ginoong Hesus ang iyang pulong. Mismo siya nga pulong, magasulod sa aton. Agluyag niya, magpaniyapon upod sa imo kag sa akon. Buksan ta ang aton paino-ino. Aton kasing-kasing agud makasulod siya. Depende sa imo kag sa akon kung bala kita magapabilin sa pagkadi matinuohon kag paging malinapason, hindi naton maangkon ang langit. Abyan sa Ginoong Hesus, every time we kneel down by faith, tuuhan ta nga siya nagadawat kag magasulod sa aton mga kaugalingon. Amen. So paagi sa bautismo, makaangkon kita sa ginatawag naton pagpasag-uli sa Ginoo, paghugas sang aton mga sala. Siling diri sa Marcos 16:16, ang nagatuo kag nabautismuhan maluwas. Sigurado ang langit. Bag-ong pagkatao pinaagi sa tubig. Kay nga ini amo ang aton hilikoton nga tuman kaimportante para sa Ginoo. Kag ang ikatatlo nga tikang, hapit na matapos na kita dayon. Ang ikatatlo nga tikang amo ang may gugmaon nga pagtuman. Pagkatapos ang kita nagpangayo pasaylo, ginbag-o kita, nabautismuhan kita, kag nag-angkon kita sang balaan nga espiritu. Gani, ang manifestation o kung ang pagpahayag nga naangkon nato ng balaan nga espiritu, kung kita nagapadayon na sa paglakat sa matadlong sa tubangan sang Ginoo, amo na ang ginatawag naton nga mahigugmaon nga pagtuman. That's number 3 nga step, no? Nga kita kinanglan gid magtuman sa Ginoo ay siling niya dire, kinanglan gid kita. Kay nga hindi kita gusto nga galansang si Ginoong Hesus permis digto sa cross, no? Every time we commit sin, we are crucifying Jesus Christ or the Son of God afresh and put Him in an open shame. According to Hebrews chapter 6, verse 6, kung siya nga kasandad, kung magtalikod siya, ini tungod kay ginalansang niya liwat ang anak sang Dios, kag ginapakahuyan siya sing dayag. Gani, kinanglan gid kita magdawat sining kamatuoran nga dapat ang bayad sang sala kamatayon kay napatay naman si Ginoong Hesus ay hindi na ta magnagay sala, no? Dapat magtuman na kita. Diri siling sa kaluwasan naton nga isa kadulot, kinahanglan naton ang Ginoo tumanon. Pagkatapos nga kita iya nagin luwas. Bisan dulot ini pagkatapos bala nga nadawat nimo ang regalo, kay gintagaan ikaw sa regalo, pag na-consume mo na ina nga regalo, ay di talikdan mo naghatag sa imo, pakasala ka naman liwat para makaangkon ka naman sang regalo, o hindi amoy na ang buot ng balon sang Ginoo. Siling diri sa aton Ginoo sa kapitulo 14 bersikulo 15 sang Juan, kung nagahigugma kamo sa akon, magabantay kamo sang akon mga sugo. Nga nagigugma kita, kay una man siya nagigugma sa aton. Gani ang aton balos, pagigugma man. Paagi sa matinumanon naton, may gugmaon naton nga pagtuman sa iya. Si Ginoong Hesus, amo ang aton Ginoo, kag manluluwas. Galing ang iban, gusto nila, manluluwas lang. Gusto lang kita pirmi luwason. Hindi naton siya Ginoo, kung padayon kita nga nagalapas. Kay ang Ginoo, o kung sa English, Master or Lord, kinanglan naton magtuman sa iya. Diin ka nakakita sang agalon nga wala ginatuman, malinapason ikaw nga ang klase sang tinuga. So ginahimo naton kaugalingon nga kaaway sang Dios. Sumala pa sa Santiago 4:4, kung kita hindi magtuman sang iyang kabubuton. So dapat duha gid aton ang kunon. Ginoo ta siya, kay ginatuman ta siya.
manluluwas ta siya, kay naluoy kag naigugma siya sa aton. Amen? So kung ginaigugma naton siya, dapat magtuman kita sa iya mga kasuguan. No? May gugmaon nga pagtuman. That's number 3. Kay ang rason sa pagkadi matinumanon, amo ini ang rason nga kita nakaangkon sing eksperyensya sang kamatayon. Abi, lang taon naton, si Adan kag si Eva, the result of sin is what? Ginpalayo sila sa kahoy sang kinabuhi. Nga kung sila magkabot dito kung magkaon, nakaangkon sila kung tani sing dayon nga kinabuhi. Only one test and only one mistake ang resulta, nagpalayo kita sa Diyos. Again, ining paraiso ginbatak didto sa langit. Kay na ginbasa naton sa ika-12 nga kapitulo sang 2 Corinto. The third heaven or the paradise of God. Kung luyag naton didto magkadto, ano ang aton gani himuon liwat? Siling diri sa Revelation chapter 21 verse 27, apang walay makasulod sini nga bisan anong di matinlo. Kag ang sala amo ang naghigko sa aton that only the blood of Jesus that can wash us away from that sinful, ginatawag naton the filthy sin nga nagatapik sa aton mga unod. Kapitulo 22, versikulo 14, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Ang pamangkot abyan hinigugma, diin na kita nga bahin karon sa aton pagtuman. Siling diri sa Hebro kapitulo 5 bersikulo 9, kag ang himpit, nahimpit siya, no? Kag sang nahimpit siya, si Jesus Christ after His resurrection, tungod kaging kargaya man iyang sala, o imo sala, kag ang akon sala, ginkarga niya man niya dito sa krus sa Kalbaryo. After nga napatay, ginlubong, kag nabanhaw siya, then nahimpit siya. Siling niya, kag sang nahimpit na si Ginoong Hesus, nangin ginhalinan sang kaluwasan nga dayon. So padayon nga kaluwasan. Kung aton siya dawaton, but every time we disobey Jesus, we disobey God, we disobey the Word, we disobey His commandments, ang resulta, hindi na dayon nga kaluwasan. On and off. Hindi nami nga klase sang mga relasyon sa Ginoo. Sa tanan nga nagatuman sa iya. Sa aton pa, ang kaluwasan nagaangot sa pagtuman. Pagkatapos nga ginluwas kita sa daan naton nga pagkatawo, iya kita padayon nga ginaluwas paagi sa aton may gugmaon nga pagtuman. Kag iya pagid kita luwason sa iya pag-abot paagi sa paghatag sa imo sang lawas nga hindi na mapatay. Because salvation ay may tatlo ka ginatawag naton nga tapak, no? Ang justification, ang pagpatawad sa aton, kag pawalang sala sa aton. Ining sanctification, ining mahigugmaon nga pagtuman, ang pagpakabalaan sa aton nga mga eksperyensya sa iya. Kag ining natawag naton the glorification that your body and my body, which is, sinful, himuon niya nga hindi na sinful. Nga madulonton, hindi na madunot. Nga mamalatyon, hindi na madunot. Ina sa panahon sa iyang pagbalik, nga dalon na niya kita dito sa langit nun nga puluyan. So, kinanglan naton sang kapatawaran, sa aton mga sala, kag kadalagan, batok sa sala, pinaagi kay Kristo. Kay siling niya, mahimo ko ang tanan, paagi kay Kristo, nga nagapabaskog sa akon. No? Di na makita sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13. So, diri nakita naton kung daw ano ka mapinalanggaon ng aton Ginoo. Hindi lang niya ikaw ginluwas, gintagaan ka pa niya gahom sa pagtuman, paagi sa grasya kag dugo ni Ginoong Hesus, kag kaluoy. Amen? By that, pag abot ni Ginoong Hesus, sigurado ang langit. So, paano kita mangin madinalagon gali sa katapusan, no? Para sa example, abi, sang pagpanigarilyo o kon sang pinutig o sa ginatawag naton madamo nga mga malaway nga hilikoton nga ginalapas naton ang kasuguan sa Ginoo.
Again, hindi tungod sang aton kusog, kundi tungod sang iyang gahom nga nagaliton sa aton pakadto sa pagka mahigugmaon nga pagtuman sa aton Ginoo. Therefore, for example, hindi ka na magkadto sa tiyanggi kung magbakal kay kung magbakal ka sigurado, sindihan mo gina kag sigarilyohon. You see that? Simple. Ay, iban nga ni siling niya, kung domanigarilyo ka na abi paligo da yon. Ay, wala ka man kita, di siyang nagapaligo, nagapanigarilyo. No? Hindi man na magbaga ang sigarilyo kung basa. I see that. Ang iba nagasiling, kung gusto mo nagpanigarilyo, abi kaon saging. Kalawa ay bilang panigarilyo ga kaon ka saging. No? Hindi kagid magpangapi. Kay kung magpangapi ka, aba ang pares siya na sigarilyo. Sa aton pa, kung ang aton mindset na angot na sa Ginoo, hindi na magbalik-balik, no? Magbalik pa man, pero ang Ginoo nagatag sa aton sigahom nga malampuwasan naton ina. Like for example, sang gindala si Maria Magdalena sa tubangan ni Ginoong Hesus, ginhatagan siya sing pagsumbong sang mga kaparian kag sang mga katawhan dito sa Israel. Siling ni Ginoong Hesus, abi, batuhon siya hasta mapatay. Basta adulterous woman ka, basta nakasala ka, batuhon mangid ka hasta mapatay. Amo na ang hatol sa kamatayon sa mga Hudeo sadto. Stoning, like what happened to Stephen. Si Esteban, pagkatapos nga wala na namian ang mga katawhan sang iya gina-preach regarding kay Jesus, when they feel guilty, kag ginpalansang nila si Ginoong Hesus sa cross, ginbato nila si Esteban hasta patay. So si Maria Magdalena, sang ara pa si Ginoong Hesus kaupod sa mga disciples, amo gyapon ang ginobra sang mga katawhan. Dalon nila si Maria Magdalena agud batohon, pamatbatan. Sino ang luyag nila nga magpamatbat? Si Ginoong Hesus mismo. They wanted Jesus to be entrapped. Pero si Ginoong Hesus nagsiling sa ila, ang wala sang sala, maguna pulot sang bato kag maghaboy sa iya. Dayon nagsulat siya diin sa balas. Huwag ko kabalo kung ano to ginsulat. Pero ang akon conclusion, sang nagsulat siya dito, nagtulok man ang mga tao. Kada tulok, magtanaw dito, dayon talikod ka maglakat. Wala man nagpulot ba to? Iba naman, kadto naman dito, hasta sang uli, tanan sila nagtulok sa ginsulat na Ginoong Hesus, kag nangindulaan sila. My conclusion is that, sang nakita nila ang ginasulat ni Ginoong Hesus, nakita nila guro ang tagsa-tagsa nila ka mga sala nga sila man nangin malinapason, wala lang madakpan. Apang hayag man gid si Maria Magdalena nga nakasala, gani gindala siya didto man sa korte, basta hindi kaya madakpan, wala sing witness, obsuelto ka. So tanan-tanan gali kay siling sang Roma 3:23 ang tanan nakasala. Di modo sang nakita nila ang ginasulat ni Ginoong Hesus, naglayas sila isa-isa. Pagtungkaaw ni Ginoong Hesus, namangkot siya sa babayi kay Maria Magdalena. Di na sila ay nang nagsumbong sa imo. Siring ni Maria Magdalena, Ginoo, wala na sila. Dayon ginsabat siya ni Ginoong Hesus, ako man wala nagakondenar sa imo. Tindog, lakat, kag dili na magpakasala liwat. No? The record is found in the book of Matthew, John, Luke, and Mark. So asa aton pa mga utod dinigugma, isa ka paglaom nga bisan gali ano kadalom sang aton sala. Basta kung ara na kita sa tupad na Ginoong Hesus, nagpalapit kita sa iyang tiilan, sa iya tubangan ni mismo, kag acknowledge ang aton mga sala, nagluhod kita, kag nagpalapit sa iya. Look at Mary Magdalene in the screen. Lapit hindi? Lapit gid. So kinanglan lang gali naton magpalapit sa Ginoo. Kay kun ara ka na didto, makaangkon ikaw kag ako abyan uto dinigugma sang ginatawag naton kapatawaran. Kag katinlo sang aton mga kalag. Nga hindi na kita pagkondinaron, kundi ginadawat kita nga matinlo sa tubangan sang Dios. Paagi kay Kristo nga naga-justify, nga naga-sanctify, kag maga-glorify sa aton kung siya magbalik na. Sa aton pa, pagkatapos sina nga gin patawad, gin pasaylo,
ginhugasan. Ano ang hambal ni Ginoong Hesus? Lakat kag dili na magpakasala. Sa aton pa, that is already a process of sanctification o kung ginatawag natin may gugmaon nga pagtuman. Hindi tong malinapason. So, diri nga kaangtan, aton makitaan nga ang kadalagan gali ginhatag sa aton sang Ginoo. Kapitulo 15, versikulo 57. For we have won the victory through Jesus Christ our Lord. 5 katikang sa kadalagan. Ang pagpahayag sang kadalagan makita sa Mateo 7:11 nga ang Dios nagahatag sa aton sina. Number 3, Roma 6:11, magtuo sa Dios, no? Kay ihatag sa aton ang kadalagan. Number 4, hindi maghatag sang mga butang kala subuan sa Ginoo. Kag magabantay kita sa pagpangay. Isa-isahon ini nato, no? Una, batunon naton ang kadalagan kay dulot ini sang Ginoo sa aton. Siling niya, apang salamat sa Dios nga nagahatag sa akon sa pagdaog pagi kay Ginoong Jesus. So dawaton naton, no? Dawaton naton. Ikaduha, pangamuyon ta nga magdaog gid kita. Mateo 7:11, niyan kon kamo mga malaot, nang kahibalo sa paghatag sing maayo nga dulot sa inyo mga anak, daw ano pagid kamaayo nga mga butang ang ihatag sa inyo sang amay nga yara sa langit, nga sa mga nagapangayo sa iya. Pangayoon tagid. Pangayoon tagid pinagi sa pagpangayo pasaylo, kag pangayo kita sang kapatawaran, kag pangayo kita sang ginatawag naton nga katinlo sang kasing-kasing halin sa Ginoo. Then, magpangamuyo kita pirme, sang walay langan, tuuhan naton, nga nadawat naton, hindi sala ang ginasulay. Si Ginoong Hesus man ginsulay. Apang tungod sa iyang pagkamapinangamuyoon, kag sa iyang pagtuo, nga dapat naton ang kunon. The faith of Jesus, Revelation chapter 14, verse 12, nga dapat amoy na ang aton nga ang kunon. Agod nga ang pagsulay aton lampuasan. So, magtuo nga ang Dios nagahatag sang kadalagan. Roma 6:11 nagasiling, gani man kabigan ninyo ang inyo kaugalingon nga patay sa sala apang buhi sa Dios sakay Kristo Jesus. This body profited nothing according to chapter 6 verse 63 of John. Wala pulos ini, patay ini tungod sang sala. Apang the words that are spoken unto you, hambal niya, they are spirit and they are life. Buhi kita paagi kay Ginoong Hesus. Di mudo, paagi kay Kristo Jesus, buhi kita sa Dios, apang ang aton lawas kabigon nga patay. No? Kung buhi kita sa Dios, edi patay nga nabanhaw. Si Ginoong Hesus amo gyapon. Sang nabanhaw na siya, nag-angkon siya sang lawas nga hindi na mapatay. Next, kung tagaan ikaw sing regalo, ano ang imo hambalon sa Ginoo? Ay di thank you, thank you, thank you for the salvation, and thank you for your mercy and for your grace. To, ano aton imuon? Ay di tipigan naton ina nga regalo nga hindi makadto sa walay pulos, paagi sa magin matinumanon nga pagtuman. No, dili magpanigala sa kapaslawan. Meaning, hindi na kita magkadto sa butang hindi nami o lugar nga hindi nami. Roma 13:14 nagasiling sa dire, kundi isuklob ninyo sa Ginoong Jesucristo kag dili kamo magpanigana sa unod sa pagtuman sa mga kailigbon sini. Ining unod, gintun-an naton sang nagligad naton nga mga pagtuon nga napunan ini sing kahigko, pagka makahilawason, pagkabutigon, pagkababaylan, pagkadiwatahan, pagpinuyas, pagbinaes, kaawayon, kaibog, kahulog-hubog-hubog, magansal nga kinalipay. Ini sila tanan hindi na maggahom sa aton kung ang Ginoo isuklob naton. So kinanglan gid naton si Ginoong Hesus sa tanan nga tion, himuon ta siya nga aton nga bayo, no? Hindi tungod kay bayo siya, kundi nga isa ina ka simbolo nga hindi na siya magbulag sa aton kay ginsuklob naton siya. Ang iya pagkamatarong, ang iyang
kahimpit, ang iyang kalulo, ang iyang pagkamatinumanon, ang iyang pagtuo, ang iyang pagkamaygugmaon, ang iyang pagkamaluluyon, ginsuklob naton, ginsuksok ta nga daw bayo. No? So kung sina, so gintabunan kita ni Kristo, labi na sang iyang kabuhi, kag sang iyang dugo. Agod nga, hindi kita makakadto dito sa pagpanigana. Sining mga butang, again, nga dapat ilubong na kag hindi na pagkutkuton liwat. Ibutang sa kabaong, ilubong, kag wala na kita nakakita nga ang patay nga ginlubong, kot pagid naton kag dalon balik sa aton panimalay, no? Ining mga bisyo sa kinabuhi, ining mga ginatawag naton nga hindi malikawan nga gina-offer sang kaaway sa aton mga kinabuhi. So kumuso na naton ining mga butang, hindi na naton ini pagbalik-balikan. Gani ang Dios magpakamaayo sa imo kag sa akon. Hindi na naton ini pagsulosimhutan, no? Agod nga ang Ginoo magpakamaayo sa aton. Tagaan kita sang gahom nga makalikaw kita sa sining mga butang, no? Ining mga butang nga ara sa sulod sang botilya nga hindi dapat tulokon. Gintun-an na naton ina sa aton nga health lectures nga makuba ini sa templo nga buhi sa aton Ginoo. So hindi na naton ina pagbalikan. Roma 13:14 again, dili ka mo magpanigana sa unod. Sa aton pa, kung ginhambalan ka ni nanay mo nga hindi ka magpaligo, no, ditso puli alin sa eskwelahan, hindi magdala sang swimming trunk, no? Kay kung magdala ka sang swimming trunk, sigurado mahapit ka dito sa swimming pool, no? Meaning hindi magpanigana. Ang iban kayo, ang sigarilyo kay nanamian pamanggid siya, dire ko na lang naibutang sa ano ho. Isang at lang anay sa kisame. Pag gusto ko gani, tulok-tulokon ko lang. Never. Do not do that. Matiplang gid kita. Abi ninyo, kita mismo amo ang tiplang sa aton kaugalingon. Sumala pa sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13. Oh, siling niya ang Dios hindi tiaw-tiawan. Nyo? Kay ang tawo ya, nakasala tungod sang iya nga kaugalingon nga kailigbon. Kung ini magbunga ini sang sala, kag kung magbunga ini sang sala, nagadulong ini sang kamatayon. So hindi kita magpanigana. Hindi pagtintara mismo ang imo kaugalingon. Temptation is not sin, but if we yield unto temptation, kung magpasugot kita sa tentasyon, ina makasala gid kita. So sa aton pa, hindi kita magpanigana sa kapaslawan. Mapaslaw ka nga, makadto ka pada, kita mo nga may agi na nga dira ka na stuck, dira ka na guot sa imong salakyan, dira ka gyapon mag-agi, di mag-agi da, na? So number 5, pagpulaw kag magpangamuyo, Matthew 26:41 nagasiling diri, pulaw kag magpangamuyo, kamo agod nga indi kamo magsulod sa panulay. Ang espiritu matuod handa, apang ang unod maluya man gid ni. But when Jesus is within us, ini nga maluya nga unod, nahimo nga espirituhanon nga unod. Tungod kay ang Ginoo ara sa aton. Maluya kita. That is why we need a Savior all the time. We need to carry all the time the principle that we have learned from God. Dapat aton panumdumon gid pirmi, no? Nga kita magpulaw, hindi magpulaw sa kun ano nga mga bisyo, kundi magpulaw kita sa pagpangamuyo. Agod nga hindi kita matiplang sang kaaway. Kay ang siling niya, ang tao nga mapinangamuyoon, tao nga gamhanan. Kag ina nga gahom halin sa balang espiritu nga ipadala sang amay paagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. So may aton kita diri sa mga ginhambal diri 119 verse 11 sang Salmo siling niya, gintago ko ang imo nga mga pulong sa akong tagipusoon, agud hindi ako makasala batok sa imo. Matthew 4:4 nagasiling man nga ang imo pulong hindi lamang mabuhi ang tao sa tinapay kundi sa imo man pulong, no? Nga pulong nga nagagwa sa baba sang amay. So amoy ni ang aton nga tatlo katikang. Siyado ka simple pero lisod obrahon. Nga alisod ay wala man si Ginoong Hesus sa kasing-kasing, wala man gin pasulod. Pero kung pasulod naton si Ginoong Hesus, ini tanan-tanan nga mga butang masulhay, mamag-an, kag mangin malipayon ang imo pagpangabuhi, kag ang akon pagpangabuhi, kaun upod naton si Ginoong Hesus. Aba,
So, kumpleto na kita. 5 steps to victory. Nakita na naton ang 3 katikang palangit, kagin paamanan pagid kita kung paano kita magpabilin sa madinalagon. We need Jesus. We need more prayer. We need more wisdom coming from His throne of grace. We need the Holy Spirit. We need God at all times. Kaya nga, malipat gani kita, man, bawti, apras na sang habon, no? Siya do kadanlog blas ang habon kung mabasa. Mabuyan mo gid. Pero kung ikaw gapaligo, ka nabuyan nimong habon sa banyo, pabayaan mo na lang bala nga dira siya sa log, o kung kinanglan mo siya nga puluton. O kinanglan naton siya nga puluton. Kung masandad man gani ikaw, abyan, hinigugma utod, hindi magpabilin sa pagkasandad. Panumbalik agad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, abri ang kamot sa pagdawat sa imo, kag sa aton tanan-tanan. Amo na, no? Kay ginhambal diri sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1. Mga pinalangga ko nga kabataan, no? Siling niya, ginahambal ko nga hindi na kamo magpakasala. Apang kun makasala, gidman kamo. Hindi hungod, ha? May ara kita nga mananabang between sa Dios kag sa tawo ang matarong nga si Ginoong Hesus. Kag siya amo ang kapatawaran sang aton mga sala. Hindi lang sang aton mga sala, kundi sang sala sang bugos nga kalibutan, versikulo 2. Ina nga saad ang kuna abyan. Kag kung ina nga saad imo ang kunon, then mangin malipayon kita nga nagabalik sa tiilan sang Ginoo. Luyag mo bala magbaton kay Ginoong Hesus bilang personal nga manuluwas kag imo Ginoo. Luyag mo bala pasudlon siya sa imong kasing-kasing. Luyag mo bala makaangkon sing gahom sa pagtuman. Luyag mo bala maluwas sa tanan nga tion sa imong kinabuhi. Agod nga kung mag-abot ang Ginoo sa adlaw sang paghukom, pakadto sa langit nga mga katawhan, mangin isa ikaw para didto sa langit nga hindi mo kinanglan magsakay sa kung ano nga mga salakyan. Mismo ang pagkamataro ni Kristo, kag ang iyang kinabuhi, kag ang iyang kamatayon, paglubong pagkabanhaw kapag balik liwat, amo ang nagadulong sa aton sing paglaom nga ikaw kag ako hindi malayo ang kaluwasan. Kung amo ina ang imo handom sa pagdawat kay Ginoong Hesus, ginaimbitar ko ikaw sa pagampo. Iampo naton nga kita bulikan niya. Kag malipayon kita nga nadawat sining kaluwasan nga dayon pagi siyang dugo. Father in heaven, we thank you for this wonderful day that you have given. Another segment of our study has been done today. Kabay pa nga ang amon mga abyan nga nagatsubaybay sini nga mga kamatuoran. Matipigan tubtub gid sa pagbalik ni Kristo. Hindi tungod sang amon gahom, tungod sang iya gahom. Not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Siling sang Kapitulo 4, versikulo 6 sang Sicaraya. Gani, Ginoo, pangayo na mo ng bala nga Espiritu, nga paagi sa iya, makaangkon kami sing gahom, nga makatindog kag malampuwasan ini. Because He is going to be Christ in representation sa amon kinabuhi. Maangkon namon ang kadalagan, ang langit, pinagi sining 3 katikang, nga amon gintunan sining adlaw. Hindi lang kami, amay, kundi ang amon bilog nga panimalay, bisan pa ang amon mga abyan sa amon palibot. That your light will shine upon us, that your mercy and your grace will be effective in our lives, ag ang amon kinabuhi, mahalad dira sa imo, tubtob sa pagbalik ni Kristo. We pray in Jesus' name, Amen. He's Coming Broadcasting Network.